ng ating vlog sa Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, Pilipinas, lumagapak po sa rating ng tourism. Pilipinas po ang number 1 na pinakamapanganib ang seguridad ng turista sa buong mundo. Tindi, no? Record-breaking na naman po si BBM, Record-breaking na naman po ang ating bansa. Pinakadelikadong lugar para po sa mga turista. Okay, ito po patuloy po tayo sa kontrobersya po na itong nung impeachment. Napakarami na pong yung mga dilawan, kakamping, kasama po itong mga makakaliwang grupo o yung mga tinatawag nating mga makabayan black, no? Sa legal, yung mga makakaliwang grupo po ay nananawagan po, no, nagpapahiwatig na mag-e-EDSA sila dahil po sa pagkakabinbin nito pong impeachment kay BP Sara. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin, no? Ito po, unahin na po natin, nanguna ang Pilipinas. Congratulations sa mga namumuno, no? Nanguna daw po ang Pilipinas. Grabe naman. Nanguna ang Pilipinas sa buong mundo, sa mga bansang mapanganib para sa seguridad ng turista. Batay sa pinakabagong inilathalang comparison online platform na HelloSafe, no? Ayon sa nasabing online platform, nasa 82.32% ang banta sa safety index ng Pilipinas, na sinusundan naman ng Colombia na may 79.21% at Mexico na nasa ikatlong pwesto na may 78.42%. Ano po ang sinusukat po dito? Yung safety po ng mga turista. Nangunguna na naman. Anong gagawin natin? May pagkakataon ka na sana, Mr. President, di ba? May pagkakataon na po sana kayo. Kala ko ba cabinet revamp? Kala ko ba recaliber? May isa pang termino bukod sa recaliber, may sinabi si BBM na kaya niya pinag-resign lahat ng kanyang, eto po, isa po yung tourism, yung bumabagsak na tourism po natin na hindi masolusyunan. Nakakatuwa po, no? Bakit daw ganun ang notification? Hindi ko po alam. Yan po ay sa YouTube. Nakakatuwa po na may pagkakataon na sana tong ito pong gobyerno natin na makapagpanibagong reset, di ba? Reset, recalibration, kaya pinag-resign ni BBM. Dahil the people have spoken, di ba? The people have spoken. Ngayon po, karamihan po, majority, talagang overwhelming. Ang pagkakalam ko, 2 cabinet secretary lang ang tuluyan ng tinanggal. Si Minardo Guevara at saka po to sa DNR. Mukhang yung DNR, mukhang i-assign pa sa iba. Hindi po natin alam kung ma-assign sa iba o patuloy. Eto na sana yung chance nyo. Di po ba? Napakasimple lang po naman kasi. Ang performance rating po, halimbawa po, bumababa ang ating tourism. Katulad po niyan, paano nyo po papaliwanag yan na mabagsak ang turismo ng Pilipinas? Babagsak pa lalo dahil sa rating, nangunguna tayo sa pinakamapanganib. Grabe, no? Pinakamapanganib na lugar para sa turista. Breaking record lagi Congratulations, Mr. President. Lagi tayo nangunguna sa mga negative. Negative.
Isa pa po, yung sa education system natin, no? Solusyonan nyo po, hindi po yung ibabalik lang sa dati. Kasi narinig ko po to, okay na po tayo sa tourism, ha. Nabasa ko kay Jinggoy na gusto nang ibalik ni Jinggoy na tanggalin na yung mga senior high school dahil buhat daw ng nagkaroon ng senior high school. Ha? Bumababa naman pa rin ang kalidad ng ating edukasyon. Ito po yung problema dyan eh. Kaya po nagkaroon ng senior high school, sa totoo po, para po tayo makatalima dahil ang buong mundo po, yung buong mundo po, paalam lang natin dito sa mga magigiting nating senador at congressman, yung buong mundo po at that time, ngayon, ang basic education 12 years. No? Kaya po yung mga graduates po natin, napipilitan pa po mag-aral pag nag-abroad sila, doon sa pinuntahan nilang lugar, napipilitan pa sila mag-aral. Wala pong problema yung may diferensya ba yung 10 years at 12 years? May diferensya po yan. Very practical po yung 12 years. Kasi po, hindi na po nako-question yung graduates natin kasi 12 years na yung ating basic education. Nag-adapt lang po tayo sa international standard. Ngayon, kung mababa pa rin po yung kalidad ng ating edukasyon despite po, naka-content made for kids ka kuya, talaga? Paano ba yung content for kids ba ako? Paano mo nalaman? Teka nga, ayos ko nga yung naka-content for kids daw ako. Baka may napindot ako. I-adjust po natin. Saglit lang Saglit lang. Pala ako. Content for kids daw ako. No, it's not made for kids eh. Tama naman. Niloloko ko nito ni Okay na yan. Talagang konti na lang nanonood sa akin. Talagang konti na lang nanonood sa akin. Dadami rin yan. O, kita mo nga, number 1 ka na. Kaya pala 2 lang nakalagay sa view. Hindi po ako naka 4 kids. Ayan, no? Is not made for kids. Okay na. Sige, balik na po tayo. Dadami din niya kasi simula pa lang natin. Kayo naman, no? Wala pa tayo 10 minuto eh. Tingnan nga natin. Kasi simula pa lang natin. Okay. Mag-1 nga po kayo kung okay pa po o kung okay pa tayo, mag-1 lang po kayo. Okay na? Nag-1 na po kayo? Ayan, maraming salamat. Okay, punta na po tayo, no? Balikan na po natin tong mga iba pang balita. Ito po yung mga dilawan. Nakakatawa po itong mga dilawan, kakamping, mga makakaliwa. Hindi nga tayo hindi nga ako naka 4 kids. Tinignan ko na eh. Naka Okay, ito po ang sabi, no? Ayon po kay Heydarian, back in 2001, people power when Trapo senators tried to block opening
the seal that contained key impeachment document. Now, the allegation is that my Team Piatos blocking event just a basic trial per constitutional duty. Ayan. Sabi naman po ni, 'di ba? Pinapaalala po ni Hayderian na noon daw pong 2001, kaya raw po nagkaroon ng people power 2, ay dahil po sa ayaw pabuksan yung envelope, yung sealed envelope. Envelope ba o box? Nakalimutan ko na kung box o envelope eh. Basta nakasilyado yun. Ayaw pong pabuksan ng tapos sumayaw-sayaw pa si Tessie Aquino Oreta, no? So dahil diyan nagalit yung mga tao, nag-people power. Pinaalala lang ni Hayderian. Okay, ayon naman po kay Christian Esguerra, mga senador, harapang ginagago ang mga Pinoy. Yan. Hindi ba kayo nababastos? Para bang iniinsulto nyo intelligence namin dito? Pinagmumukha tayong lahat tanga? Bitaw ni Fox First Podcast, Christian Esguerra. Alam niyo itong mga dilawan at kakamping at mga lagi po nila, sila lang po ang apektado. Sila lang po eh. No? Sila lang po yung apektado. Lagi po nila sasabihin, mga Pinoy, lahat ng Pinoy, ginagago mamamayang Pilipino. Pinagmumukha tayong tanga. Pinagmumukha tayong lahat na tanga. Lahat? O kayong mga dilawan lang? Hindi kami affected. Okay. Battle yan ng mga senador sa pangunguna. Ang linaw-linaw ng sinabi ni BP Sara eh. Ano po sabi ni BP Sara? Gusto niya matuloy yung impeachment. Yung mga abogado niya, gumagawa ng paraan para technically dismiss agad, no? Ma-dismiss. Sabi ni BP Sara yan noon technically, marami silang hakbang na ginagawa para unang salang palang dismiss na agad. Pero sabi ni BP Sara, kasi mga abogado sila eh. Ako naman, kung ako masusunod, sabi ni BP Sara, gusto ko matuloy yung impeachment. Una, malilinaw niya yung pangalan niya, di ba? O malilinaw. Kasi wala naman talagang ebidensya yung mga yan. Ikalawa, gusto niya ng bloodbath. Masaktan na yung masasaktan. Gusto niya yan. Mapahiya tong mga nag-aakusa sa kanya. So sa kampo po ng mga Duterte, wala kaming tagapanood lang kami. Popcorn lang po kami ngayon. Parang yung away yung away po ni Claire Castro tsaka ni Seraulo Manuel. Wala rin po kami pinapanigan dun. Nag-aaway po, di ba? Si Claire Castro tsaka si Manuel. Popcorn lang po kami. Popcorn lang kami. Tagapanood lang kami. Wala kaming titignan diyan. Wala kaming papanigan diyan. Magsabong man sila. Ngayon, etong mga dilawan na to, pumapalag sila. Alam nga naman pakialaman natin yan. Bahala Senado dyan. Di ba? Teka, may sisilipin lang po ako Baka tama nga, ayaw nang mag-advance nung ng 200. 289 rin tayo. Kala ko parami Ba't kaya ayaw dumami? Ano ba yung inano ni Sherry? Titignan ko lang nga to. Hindi ko sinilip Asan ba nakalagay dito? Notification. This action is turned off for content made for kids.
Okay, balik po tayo. Eto naman po, kaya yan yung pattern nila eh. Pag apektado silang mga dilawan, sasabihin nila taong bayan, tayo, tayong lahat. Lagi sila nakikisama. Hindi 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 nila suluhin. Tayo alam natin Duterte lang yung apektado. Yung ginawa nila kay BP Sara na impeachment. Duterte lang apektado noon. Pero sila pag naapektuhan sila sa mga nangyari, taong bayan ang apektado. Taong bayan pala kakampi nyo, bakit hindi kayo nanalo? Teddy Casino, bakit hindi ka nanalo? Sabi ni Teddy Casino, pinigilan ng Senado noon ang impeachment ni President Estrada. We all know how that went. #EDSA. Ito naman po, sabi ni Odi Guimora. Ito po yung mga director ng mga chatro. Huwag kalimutan na nang pinagtakpan ng 11 senators ang ebidensya para ma-impeach si Erap, nagka-EDSA 2. Pag hinarang nitong Senate ang impeachment ni Sara Duterte, lalabas uli tayo para patalsikin sila. Di ba? Chatro no? Lalabas uli tayo para patalsikin sila. Okay po. Popcorn. Popcorn lang po kami. Pero okay. Okay pa rin sa amin yan. Kahit popcorn kami. Di ba? Popcorn kami. Papatalsikin nyo si BBM. Sino magiging presidente pag pinatalsik nyo si BBM? Si Sara Duterte. Kaya ayos na ayos po sa amin niya. Pabor sa amin niya. Walang kahirap-hirap. Mag-EDSA kayo, papatalsikin nyo si Marcos. Presidente, si BP, alang-alamang kayo maging presidente. Ha? Sino ba patatalsikin? Pwede mo patalsikin yung Vice President? Siyempre, yung namumuno. Wala rin. Ito pa isa. Si Jobber Laurio. Ba? Si Jobber Laurio, nabuhay na uli Baka gusto ni Chis na mag-EDSA 4 sa Senado. Mag-EDSA 4 daw sila sa Senado. Hindi na EDSA 3, EDSA 4 na siya kagad. Marcha na ba papuntang Senado? Magmarcha lang kayo, manunod lang. Teta Limcaw ko. If the plans, ito yung mga kore-kore, rin to, dilawan din to. If the Senate PH plans to kill impeachment trial against Sara Duterte through delaying tactics, can we just have the current SBB impeached instead? Kung gusto, maraming paraan. Pero kung ayaw, ang tatamad ninyo. Kumbatibos, Magsayo Frederick. Yan. Alam niyo, sa totoo, no? Nakakatawa lang to mga dilawan, kakamping, makakaliwa. Akala mo talaga may mga puwersa Kami nga, sinubukan namin mag-rally sa EDSA Shrine, no? Palaki ng palaki yun. Tiniti ako sa inyo, hindi nyo nakaya yun, yung rally namin. Bakit po kayo nakikialam sa Senado? Yun yung problema namin sa inyo Hayaan nyo sila diskarte ng Senado yan Di ba? Meron ba kayong pake dyan? Ang gusto kasi ng mga to, impeach nila si BP Sara tapos walang gagawin yung mga senador. Pwede sana yun. Si Escudero, ito talaga ang ginawa ni Escudero para kayo po. At ito rin ang ginawa ninyo. Papaunawa ko rin yung mga ginawa ng mga dilawan. Ang akala ninyo, kakampi nyo si Escudero. Di ba? Hayaan lang. Isasalang yan after ng election. Di ba? Bakit kayo pare-pareho?
Paniniwala nyo kasi matatalo yung mga Duterte. Paniniwala nyo kasi walang papasok sa mga Duterte. Kaya kayo pumayag kay Chis Escudero. Si Chis Escudero din, naniniwala ko, akala niya mananalo rin yung BBM. Sino po mag-akala na matatalo yung mga BBM senators? Ang lakas po sa papel. Real talk po tayo. Ang lakas po, wala kang itulak si Pain eh. Kaya kita nyo yung launching ng alyansa. Ano sabi ni BBM? 12-0. Hindi katulad ng mga kalaban nila, mga mukhang pinabili lang ng suka. Hindi katulad ng kalaban nila na hindi makabuo ng 12. Etong mga to, sabi ni BBM, pinagmamalaki niya. 12-0 ang habol. 12-0 ang target nila. Pwede ba mag 12-0? Pwede. Ang lalakas eh. Sa mga initial na survey, 2 lang ang pumapasok, medyo palaglag pa si Bongo at si Bato. Yan ang katotohanan. Pati kayong mga kakamping, kayong mga dilaw, kayong mga makakaliwa, naniniwala kayo na mananalo yung mga bataan ni Marcos. Kaya, kung mananalong mga bataan ni Marcos, tuloy ang impeachment kay BP Sara, matatanggal si BP Sara. Kaya nga hindi nyo pinalagan after election na lang. Kasi kahit na anong kwenta nyo, 3 lang ang matitira sa PDP. Si Bato, si Bongo, tsaka si Robin Padilla. Pasok na pasok, impeach si BP Sara. Yan yung before election. Pagkatapos ng eleksyon, ang dami nyong ginawa, pinakulong nyo pa si Tatay Digong, doon nyo na-realize na maraming nagmamahal kay Tatay Digong. Maraming nagmamahal kay Digong. Kaya kayo natalo. Nung natalo na kayo, nagbago na si Chis Escudero. Natalo na eh. Kinakailangan ko nang iligtas yung aking presidency. Nanliligaw si Chis Escudero. Marami yung Duterte Black. Nililigawan ni Chis Escudero. Ano ang hindi nyo maunawaan dun? Si Chis Escudero, very daring sa kanyang panliligaw. Ito, ino-offer ko. Ito, regalo ko sa mga Duterte Black para manatili nyo ko, iboto nyo ko Senate President. Kung ang kalaban niya si Tito Soto, talo na si Tito Soto. Correct, masyadong tuso. Kayo pa ba? O kaya nyo ba sagutin yung sinasabi ni Chis? Sanay kasi kayo na binibigay sa inyo in silver platter. Lahat ng gusto nyo, binibigay lang sa inyo. Katulad nito. Alam nga naman paborang kayo ni Chis Escudero. Nanganganib yung kanyang pagiging Senate President. Kinakailangan niya ng boto ng Duterte Black para mapanatili siya. O ano pa ba ang pinakamaganda para makuha niyang Duterte Black? Hindi matuloy ang impeachment. Ngayon, nung na-realize ninyo, teka muna, mukhang iba na kinikilos ni Chis Escudero. Mukhang hindi na namin kakampi to. Tsaka kayo pumapalag ngayon. Tsaka kayo nagsasalita ngayon. Bakit hindi? Bakit kami? Wala kami magagawa eh. Ayaw namin na Kung yan ay ginawa, kung tinuloy nila yung impeachment, tinapos nila bago yung eleksyon, 2 lang o 3 lang yung senador namin. 3 lang yung senador natin doon sa Senado. Mali sila ng tansya eh. Kayong mga congressman na may kasalanan, gusto nyo palang impeach si BP Sara eh. Bakit hindi nyo minadali? November pa lang, meron na. December, meron na. O di tinrabaho nyo na sana December. Yung unang impeachment pa lang, trinabaho nyo na.
Para hindi makapagsalita si... Ha? Tricom nagtapos kanina on a bad note. Bakit bad note? Ednalyn Moncroft, Badongskri. Totoo naman eh. Mali kayo ng diskarte. Kayong mga congressman, mali. Masyado ang tiwala nyo sa sarili nyo. Si Chis Escudero, sigurista. Tapusin ko muna tong eleksyon. Kung sino manalo, yun ang bibigyan ko ng pabor. Kung na 12-0 yan, o kaya dalawa lang ang pumasok, 10-2. Malamang, nag-impeachment trial na tayo ngayon. Malamang tapusin yan. Itutuloy yan hanggang sa 20th Congress. Kita nyo mga pronouncement ngayon. Ano na mga pronouncement nila ngayon? Meron pa ba? Meron pa bang nag-announce sa mga senador na itutuloy ngayon? Gusto nila kasi ayaw na ni Chis eh. Ang mga pronouncement ni Chis Escudero, pagpapasyahan niya ng mga senador kung itutuloy pa yan na hindi kasi alanganin na. Bakit naging alanganin? Dinelay ko eh. Bakit ko dinelay? Para matuwa sa akin yung mga Duterte. Nanliligaw ako eh. Wala na. Ang ginagawa ni Chis, hindi na nagkukunwari. Pinapamukha niya na nililigawan ko yung Duterte Black dahil gusto kong manatili sa pagiging Senate President. Ngayon, sinasabi niyo constitutional, di ba? Sabi ni Chis, sunod-sunuran lang kay Martin eh. Natural. Hindi naman kami susunod kay Martin. Bakit nadidiktahan ka noon? Iba na ngayon. Talunan kayo eh. Hindi nyo ba naisip na pinapaboran din ni Escudero yung kanyang mga amo sa Malacanang? Ayaw na nadala na si Marcos. Sa pagsunod-sunod niya sa kanyang pinsan, napapahamak siya. Sumunod siya sa pinsan niya. Sumunod siya dyan sa mga pinakulong nila si Tatay Digong. Ano epekto? Talunan sila. Nagalit ang taong bayan. Ano sa tingin nyo mangyayari pag natuloy yung impeachment? Putya, ngayon pa lang wala nang turista. Number 1 na tayo sa Di ba? Nautakan kayo ng wais. Tandaan nyo, bakit ngayon lang? Ang tanong ko sa mga dilawan, kakamping at yung mga makakaliwa, bakit ngayon lang kayo umaangal sa Senado? Bakit ngayon lang kayo umaangal sa ginagawa ni Chis Escudero? Yan ang tanong ko eh. Bakit ngayon lang kayo umaangal? Samantalang yan, ginawa yan ni Chis Escudero. Noon pa, bago pa magkaroon ng eleksyon, pinospon na niya. Bakit wala nagsasabi sa inyo EDSA noon? Nawaisan kayo ng wais. Yan yung problema nyo. Ngayon, mag-EDSA kayo. Bakit may tao pa ba kayo? Ang tagal nyo na sinasabi EDSA na yan eh. Meanwhile, dismayado po si Senator J.B. Ejercito. Sa mga railways project sa ilalim ng administrasyon ni Marcos, ano yung nagpabagal sa pagsulong ng bansa? Pagsasakatuparan ng proyektong nagsimula sa Build program ni dating Pangulong Duterte. Dismayado na lahat ngayon. Nalalantad na ngayon na wala talaga kayong proyekto. Napakarami pong nabinbin na trabaho, wala pong nasisimulan. 3 taon na ngayon, wala pa rin nasisimulan, panay-plano. Kaya hamon ko po lagi pag may pumapasok na mga loyalista magbigay lang kayo ng isang proyekto na maipagmamalaki nyo kay Marcos. Wala na isa. Nanginayang ako
Kasi may biyahe pa dyan dati. Marami pong mahihirap na bumabiyahe. No? Yung pinasara nila yung biyaheng Tutuban hanggang sa FTI yata. Sa Taguig. FTI. Pinasara nila yung train na yun. Marami po yun. Hindi matatraffic yun. Train yun. Dagdag traffic po yung mga tao na yan. Pinasara ninyo, hindi nyo naman pala gagawin. Wala naman palang gumagawa. Buti nga, hindi natuloy yung pagpapasara sa EDSA eh. Baka wala rin gumawa niyan eh. Dismayado po talaga lahat eh. 6 na taon tayong nakatenga. Panay hulihan. Ipahuli si Duterte. Natapos na po eh. Galit na yung taong bayan eh. Ano talaga ang proyekto nyo? Hindi na po uubra na 3 taon na kayo sinisisi nyo pa si Duterte. May bumagsak na tulay. Si Duterte may kasalanan niya. May bumagsak na si Duterte. Hindi na po kinakagat ng taong bayan niya. Yung kaka-Duterte nyo. Maski may aksidente sa NAIA, si Duterte pa rin may kasalanan. Nakakulong yung sinisisi nyo. O yan, may record na naman tayo. Katulad nito, sabi ni Amy Marcos, i-dismiss na kaagad. Alam nyo, sa A11, wala pong tumututol eh. Mukhang madidismiss po sa Senado ngayon. Yung impeachment. Okay lang sa amin yan, taga-nood lang kami. Kung may sisisi ng mga tao, alam nilang hindi, pag sinisin nyo pa rin sa Duterte yan, ewan ko na lang. Asan yung magagaling yung prosecutor? Asan sila De Lima? Asan si Shell Jokno? May hakbang ba sila? Wala naman eh. Magagaling lang yan mag-project. Kasi dapat pinupuwersa na nila. Paano nila pinupuwersa? Dadakdak lang sila. Ano pipiliin ni Chis Escudero? Manligaw sa mga Duterte Black para makuha niya yung boto ng Duterte Black o ma-pressure kala si Raul, Manuel, Calabrosas, kay French Castro? Magpapapressure sa inyo? Magpapapressure sa mga congressman? Mas masarap maging Senate President kaysa magpa-pressure lang. Eto po, lumalaganap po ang rabies. Napakasimple, no? Ang sisimple lang po kung tutusin. Tignan nyo po. Ang dami pong rabies ngayon, uso po rabies. Ano po ang sinasabi? Hanap ng sisi. Di ba? Tignan nyo. Pagdami ng rabies deaths, dulot ng maraming asong gala. Nakita nyo? Rabies. Kumpara nyo, kay Tatay Digong ang pinoproblema, pandemya. Eto, rabies. Ang daming namamatay sa rabies? Ayuda, 20 pesos na bigas. Dami nyo ginagawang katarantaduan. Utang dito, utang dun. Rabies lang, hindi nyo masolusyonan. Dati pa pong may mga asong gala. Solusyonan nyo yun. Pandemya nga, nasolusyonan ni Digong eh. Kayo rabies lang. Parang hopeless talaga, no? Hopeless talaga tayo. Simpleng rabies, pinoproblema. Paano malulutas?
naghahanap na masisisi. Dami ng rabies deaths, dulot na maraming asong gala. Panahon pa ni Duterte yan eh. Iugnay pa rin kay Duterte yan. Panahon pa ni Duterte yan, gumagala na yung mga aso na yan. Alam niyo po kung ano po ang kakulangan daw ng bakuna sa rabies. Bakuna lang sa rabies. Alam niyo ba kung anong binakunahan ni Tatay Digong nung pandemya? Lahat ng populasyon ng buong Pilipinas. Ilan ba sa tingin niyo nakakagat ng rabies? Kalahati ng populasyon? Walang katotoran. Hindi marurunong sinagot na po ni Attorney Sal Panelo. Sinagot na po ni Attorney Sal Panelo yung pangangantyaw nito na baka raw nakalimutan, di ba? Sabi kasi ni General Torre, baka nakakalimutan ni Baste, 1 star lang si Bato, PNP chief. Ano po sagot niya ni Panelo? Si Bato in-appoint dahil sa magandang record. Si Torre, yung record niya, panay paglabag sa batas. Yan po ang according kay Attorney Panelo. Hindi po yung 1 star yung pinanggalingan. Kaya nga walang epekto yung reconciliation ni BBM. Panay kasinungalingan. Yan ba? Gustong-gusto nyo? O katulad niya, mag-uulan. Tama yan. Susunod niyan yung mga ihi ng daga. Leptopyrosis na. Ayan, maingay na rito. May mga palaka na. Maganda talaga na. Marami pang palaka. Simple lang po, Mr. President. Kawawa siguro tayo kung eto presidente nung pandemya. At syempre sa wakas meron na pong proyekto si BBM. Pinatatanggal na po o pinaaayos ni BBM ang EDSA Kamuning footbridge to build a better one. Nahihiya ako. Nahihiya ako para sa gobyernong ito. Si Tatay Digong may Sisilex, may sangkatutak na mga marami, may Skyway, may Dolomite Beach. Si BBM po, ito na po, nagsimula na po. Ipapaayos po. Ipapaayos po yung footbridge sa EDSA Kamuning. Ilan pong footbridge? Isa lang. Naawa ko. Yun na yung pinagmamalaki nila yung yung esplanade. Pangmaliitan, parang barangay. Parang pambarangay lang. Ednalyn Morcroft, boss, yung Romualdez mayor ng Catbalogan. Grabe ang reklamo, binigyan lang daw ng 48 hours notice to close down San Juanico Bridge. From 5 billion to 11 billion umakyat ang budget. Corruption sigaw ni Mayor Romualdez. Romualdez pa rin. Romualdez din ang mayor. Nahiya talaga ako. Kasi nakikita ko yung na yan . Nakikita ko yung footbridge na yan. Pag pupunta ako na SM-NET, bumiyahe ko, nadadaanan ko yan. Na-amaze ako kasi ang galing ng Pilipinas, no? Tawiran ng tao dahil
nagkaroon na ng tren. Nagkaroon na ng MRT. Meron